Meron pong initial na statement at pahayag mismo ang Malacanang through Presidential Communication Office na irespeto na lang daw o irespeto ang desisyon ng Supreme Court tungkol dito sa sinasabing labag sa saligang batas or unconstitutional ang proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte. Initial pa lang po yan. At hindi naman po masamang magsalita ng ganyan ng Office of the President. Pero ganun pa man, huwag naman sanang mangyari. Pagka nagkaroon ng crisis o tinatawag na constitutional crisis na magbanggaan ang Kongreso, Senado at ang judicial body sa isyong ito at papairali nila ang kanya-kanilang prinsipyo at ego na sila may mga karapatan sa batas na ito, sa ating batas, impeachment, abay problema yan. Sana makialam ang Malacanang. Sana ay gumawa ang Malacanang ng mga aksyon na pangalagaan ang mga institusyon. Kasi kung ayaw makialam ng Malacanang, ng Office of the President sa impeachment process, pero pagka po nagkaroon ng crisis na nag-aaway ang ating mga importanteng opisina, ang legislator at ang Supreme Court, huwag naman sanang umabot doon, malaki po ang epekto niyan sa buong Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino. At dahil dyan sa aking sariling opinion, abay dapat nang manghimasok, gumawa ng paraan ang Office of the President na huwag mangyari ito at huwag humaba kung meron man na crisis o constitutional crisis kasi maapektuhan ang ekonomiya, pati mga negosyante baka mawalan ng tiwala at kung sino pang mga sektor baka lalong kawawa ang mahirap po. Malaki po ang epekto kapag merong constitutional crisis. Kaya ipagdasal natin na huwag mangyari ito. Mag-usap-usap sila. Ang Kongreso at Senado mag-usap kung ano ang dapat nilang legal na paraan para harapin ito. Pero kapag nagkanya-kanya sila, nag-ingay sa media, interview kaliwat kanan, kanya-kanya ng opinion at interpretation, baka lalong lumala. Okay? Ang Supreme Court naman, dahil po yan ang kailang paninindigan, unanimous decision, hindi na mababago yan. O kung mapapakumbaba na lang ang Kongreso at Senado at mamamayan, hintay na lang yung February 6 para mag-file ulit ng panibagong kaso. Total, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na illegal yung article of impeachment. Wala, hindi po ginalaw yon. Ang sinabi lang, ang illegal ay yung proseso. Ang ebidensya, hindi po pinakailaman ng Supreme Court. Kaya buhay na buhay pa rin yung ebidensya sa di umano'y betrayal of public trust, graft and corruption, doon sa 7 article of impeachment. Ganun po yan eh. Okay? So, sana hindi na lumala pa ito dahil unang-una, pagkatapos ng SONA, budget deliberation, matindi po ang budget deliberation sa proposed budget for 2026 ng buong Executive Department kasama ang budget ng judicial body. Sana huwag maapektuhan yon. At maraming coordination at gagawin. Pangalawa, ilang buwan na lang, magpapasko, December na. Diba? Patapos na ang taon. Diba? Last week na ng July, pag August, berber, naku, ang bilis ng panahon. Kaya sana mangibabaw pa rin ang diwa ng kulturang Pilipino, nagre-respetuhan at may pagmamahal sa kapwa at sa bansa. Yun. Maliban lang ho dun sa mga saradong isip or makasarili o sobrang anti-Marcos o walang respeto sa batas at Philippine government at Philippine administration at Marcos administration, iba yon, ibang level po yon. Pero ang majority ng mga Pilipino, magkakaiba man ang paniniwala, mayroon po yung malasakit at pagmamahal sa ating bansa. Yan ang dapat mangibabaw. Relax lang po. Kung ano sinabi ng Korte Suprema, igagalang ng iba. Kung ano sinabi ng Kongreso at Senado, ginagalang ng iba. Pero kailangan po mag-usap sila kung ano ang tamang paraan na hindi po magpapalala ng sitwasyon. After all, pagka nagkaroon ng crisis dahil lang sa isyong ito, tayo pa rin mga Pilipino ang mahihirap lalong maghihirap. Ang maliliit lalong liliit. Yan po ang problema. Ang mga yaman, politiko at mga big time dyan, marami yan. Hindi yan maapektado. Ano man ang mangyari. Ang mahihirap ang laging biktima. Ang kakulangan sa maraming bagay ang laging nagiging biktima. Yun po ang kailangang isalba ng Office of the President. Huwag nang lumala ang sitwasyon, huwag nang maapektuhan ng mahirap dahil lang sa isyong
away-away ng malalaking tao, malalaking opisina, malalaking institusyon ng ating gobyerno. Doon meron ng obligasyon ang Office of the President. Pasintabi na. Hindi ito batikos, pero akin lang opinion. Hindi pwedeng manahimik lagi ang Office of the President. Hindi pwedeng sabihin hindi sila makikialam. Hindi pwedeng sabihin hindi kami makikialam sa ginagawa na. Hindi po. Pag nakasalalay na ang national security, ang kalagayan ng bansa, kalagayan ng mga Pilipino. Pag ang mga Pilipino ay nagtatalo-talo na, pag ang mga Pilipino ay hindi na nagkakasundo dahil sa nangyayari, meron ng obligasyon ang Office of the President makialam sa kung anumang tamang pamamaraan. Yun po yun. Hindi ko dinidiktahan ng Malacanang, hindi ko inutusan, inire-remind ko lang kayo. Hindi pwedeng katuwirang away ng Kongreso at Senado yan, away yan ng Supreme Court, away yan ng mga pro-anti-Marcos, ayaw nila makialam, hindi pwede yun. Kailangan makialam na. Dahil ang trabaho ng isang ama, ng padre de pamilya, ang ama ng bansang ito, ang Pangulo ng Republika. Pag mayroon something, mayroong hindi pagkakasundo, gamitin ang kapangyarihan, gamitin ang batas para ayusin yung hindi pagkakasundo. Yan po yung totoo. Yan ang aking interpretation at opinion sa ganyang sitwasyon. Sa ngayon, nire-respeto natin kung matipid pa o ayaw pang tuluyang makialam ang Malacanang sa isyong ito. Dahil nire-respeto pa rin nila ang co-equal separation of power between Executive Department, Legislator at Judicial Body. Tayo naman ang mamamayan, ako bilang Pilipino, bilang political blogger, bilang traditional media, akin naman hong ipinapaliwanag lang ho ang punto, bawat sulok, bawat lugar sa abot ng aking kakayanan, at hindi ako manghihikayat kailanman nang lumabag sa batas kayo. Hindi ko ugalit, hindi ko gagawin yun. Ang akin dito ay pagpapaliwanag ano ang nangyayari, ano ang pwedeng mangyari, at ano ang karapatan ng bawat isa sa atin. Respeto rin. Pero kung halimbawa naman mayroong sobrang mapanlait, mayroong sobrang walang respeto at nang babastos na may personal, hindi man natin palalampasin yan. Lalo na po yung mga buzzer at troll, kahit kakaunti sila, kung lagi naman ganun sinasabi, di ba? Hindi naman pwedeng laging palampasin. May limitasyon at may pananagutan. Responsibility and accountability. Kahit kanino, huwag natin kalimutan yun. Ignorance of the law exercises no one. Isa yan. Mahalaga po yun. Okay? Sige, paki-like po ninyo, paki-share po ninyo itong ating mga topic dito para tayo nakakatulungan. Impormasyon, ang layunin ko lang ay ipakalat ang mga impormasyon pwedeng kapulutan ng aral, pwedeng pakinabangan. Walang away, pagmamahalan, mga ibabaw pa rin.